Hinamak na manugang. Kabanata 137. Ni Shou Changke, Master Dixon, wala ka sa mundo ng medikal sa Nanguang, ngunit ilang dekada na ako sa mundong medikal. Mayroon din akong ilang koneksyon. Hindi ko masusuklian ang iyong kabaitan. Kung kailangan mo ng anumang halamang gamot o may sinabi gustong gawin sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Bagamat si Shou Changke ay isang doktor lamang ng TCM, ang pamilya Shou ay naging isang doktor sa Nanguang sa loob ng maraming henerasyon. Sa mga tuntunin ng koneksyon at kasalukuyan, maging ang pamilya Wang ay hindi kahusayan nila. Sa tulong ng pamilya Shou, mas magiging komportable para sa kanya na makahanap ng mga halamang gamot na ibubunga sa palabas. Hiniling niya kay Shou Changke na abangan ang mga lalabas na mga halamang gamot sa mundo, at sinabi sa lahat na panatilihing sikreto ang bagay ngayon. Pagkatapos, iniwan niya ang pamilya Wang. Pagkaalis ni Alex Dixon, nagising si Uncle Lee. Mabilis na pumunta si Shou Changke upang suriin at nalaman na konektado ang mga nasirang meridian ni Uncle Lee. Nagpahinga siya ng ilang sandali at tuluyan nang natigilan ang kanyang karamdaman. Hindi niya maiwasang lalo pang humanga kay Master Dixon. Ang numero 1 makajos na doktor sa Nanguang ay hindi ako. Si Master Dixon iyon. Iniwan ni Alex Dixon ang pamilya Wang at pumunta sa supermarket para bumili ng kanilang mga pagkaing may diskwento. Binuhat din niya sila pauwi. Matagal na siyang wala. Kung hindi siya bumili ng gulay at uuwi ay tiyak na papagalitan siya ni Helena. Pag-uwi ni Alex Dixon, nakita niyang nakaupo lahat sa sala ang mga kapamilya niya. Mabigat ang kapaligiran. Nang makita ni Helena ang pagbabalik ni Alex Dixon, nanlaki ang mga mata nito at muntik na siyang sumiksik, ngunit sinulyapan niya ang mga gulay na nasa kamay nito at mariing sinabing, ang tagal mong bumili ng ulam. Wala ka talagang silbi. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Jane Lewes at sumigaw ng nay, kaya hindi umimik si Helena. Dinala ni Alex Dixon ang ulam sa mesa at casual na nagtanong, anong pinag-uusapan niyo? Bakit ang seryoso niyo? Sabi ni Albert Lewes, hindi mo pa alam ang tungkol sa malaking balita ng Jinling City ngayon. Anong balita? Biglang nadeklara ng bangkarota ang Chencheng Company, at sunod-sunod na winakasan ng kanilang kumpanya ng kooperatiba ang kanilang mga kontrata. Hinanap sila ng mga nagpapautang na parang nakipagkasunduan. Nabangkarota ang CEO na si May ng magdamag, at may utang itong mahigit 100 milyon sa dayuhang utang. Sa umaga, pinilit ng mga pinagkakautangan na tumalon siya sa gusali, at hindi ito nailigtas. Nagkunwaring walang alam si Alex Dixon at nagtatakang sinabi, ganun ba? Umiling si Albert Lewes at bumuntong hininga. Noong nakaraan, si Mayping ay isang lalaking nangingibabaw sa Jinling City. Siya ay may pera at kapangyarihan. Hindi ko alam kung sino ang kanyang nasaktan, ngunit siya ay nahulog sa ganoong estado. Tama lang sa kanya yon. Malamig ang mukha ni Jane Lewes, walang karamay. Sinabi ni Helena, hindi ko rin alam kung sino ang nakapagpabangkarote sa CEO na si May. Siya ay dapat na isang malaking shot mula sa kabisera. Napatingin si Jane Lewes kay Alex Dixon at biglang naalala ang binyantaan niya kahapon kay Mayping. Nabangkarote si Mayping pagkatapos nito. Bakas ang pagdududa sa puso niya. Tanong niya, Alex, alam mo ba kung sino ang big shot ni Mayping? Hindi ko alam. Mukhang nagulat si Alex Dixon. Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at sinabing, hindi mabuting tao si Mayping. Normal lang sa kanya na mapaparusahan siya. Nakita ni Helena ang kanyang nalilitong hitsura at galit na galit. Sabi niya kay Jane Lewes, bakit mo siya tinatanong? Si Alex Dixon ang naging dahilan ng pagpapalayas sa atin sa bahay ng matandang ginang. Pareho kayong nawala ng trabaho. Paano tayo mabubuhay sa inaasahang sinabi? Ma, anong sabi mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Jane Lewes. Umubo rin ng malakas si Albert Lewes at sinabing, tumutulong na si Alex sa iba na tingnan ang feng shui. Ang mga alahas na suot mo at ang malaking villa na inaayos ay kinikita niya lahat. Yung taong nakilala mo noong nagbakasyon ka sa first class ay isang taong kilala ni Alex. Hindi tamang trabaho iyan. Nagsisinungaling siya. Kumpiyansa na sabi ni Helena, hindi niya magagawa ang trabahong ito habang buhay.
Paano kung mag-react sila at magdulot ng gulo para sa atin? Maliban kung kumikita siya ng 1 milyon sa isang buwan, hindi siya gumagawa ng tamang trabaho. Tiniis ito ni Alex Dixon at halos gustong sabihin kay Helena. Namuhunan na siya sa mahigit 12 kumpanya, at mahigit 1 milyon ang kanyang buwanang dibidendo. Pumunta ka sa kusina at hugasan ang mga mangkok. Saway ni Helena sa kanya. Nagpigil ng galit si Alex Dixon at pumunta sa kusina para maghugas ng pinggan. Pumasok si Jane Lewes mula sa likuran at bumuntong hininga, na nagsasabing, si nanay ay tumatakbo sa lumang tirahan ng Lewes family nitong ilang araw. Ilang piraso ng gintong alahas ang naging tapat sa kanya sa matandang ginang. Ngayon, maraming sinabi si Lewes Mingfeng ng provocative words in front of my mom. My mom supported them kaya hindi kanya nagustuhan nung bumalik siya. Alam ko. Napangiti ng mapait si Alex Dixon habang naghuhugas ng pinggan. Ang kanyang biyenan ay isang tipikal na tao na alam kung paano magiging hindi makatwiran sa kanyang pamilya. Sa harap ni Old Lady Lewes, siya ay natakot hanggang sa mamatay. Sinubukan niyang sipsipin siya, ngunit pag-uwi niya, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Hayaan mo akong maghugas. Jane Lewes rolled up ang kanyang manggas. Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, hindi na kailangan. Ako na ang maghuhugas nito. Sabi ni Jane Lewes, bukas, may kaibigan ako na babalik mula sa ibang bansa. He can help my studio expand some business. Bukas, hindi na ako kakain sa bahay, kaya bawasan ang mga pinggan. Tumingon si Alex Dixon at nagtanong, kailangan mo bang samahan kita? Hindi na kailangan. Umiling si Jane Lewes. Siya ang dati kong kaklase sa high school. Magkaibigan din ang nanay ko at ang nanay niya. Walang mangyayaring aksidente. Dahil magkaklase sila at kaibigan ni Helena ang taong iyon, gumaan din ang pakiramdam ni Alex Dixon. Isa pa, may gagawin din siya bukas. Hinayaan niya si Wang Zhenggang na manguna at nag-imbita ng ilang tao na kumain at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kinaumagahan, dumating si Alex Dixon sa Qingyan Pavilion. Personal na sinalubong sila ni Li Qingyuan sa pintuan, at ang Qingyan Pavilion ay nagsara ng pinto sa madaling araw, lalo na ang paghahanda para sa hapunan ngayon. Nauna si Alex Dixon ng isang kapat ng 1 oras sa panahon, ngunit hindi niya inaasahan na ang iba ay naruroon, at naghihintay pa sila sa pasukan upang salubungin siya. Umiti siya at tumingin sa mga tao. Maaga kayong dumating. Kailan kayo dumating? Mabilis nang umiti si Wang Zhenggang at magalang na sinabi, Master Dixon, bihira para sa iyo na magpakain sa lahat. Medyo maaga kami, kaya hindi namin gustong maantala ang iyong malaking negosyo. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, then let's go in. Nang pumasok si Alex Dixon sa Qingyan Pavilion, isang Mercedes-Benz na kotse ang dumaan sa gilid ng kalsada. Umupo si Megan Lewes sa kotse at tumingin sa likod ni Alex Dixon. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Nakikita ba niya ang mga bagay? Ang mga taong pumasok sa Qingyan Pavilion na napapalibutan ng mga tao ay mukhang walang kwentang Alex Dixon. Megan, anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Lewes Mingfeng. Tai, ang taong iyon ay kamukha ni Alex Dixon. Sa sandaling nabanggit si Alex Dixon, ang mga mata ni Lewes Mingfeng ay napuno ng puot. Sinulyapan niya si Lewes Mingfeng at malamig nang umuso. Hindi mo ba nakita ang pagkakakilanlan ng mga taong pumasok para kumain? Kahit ako ay hindi kwalipikadong kumain kasama sila sa iisang mesa. Hindi maaaring si Alex Dixon ang taong iyon. Siguro mali ang nakita ko. Wala ring pakialam si Megan Lewes, hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos para sa mga amo na ito si Alex Dixon. Madilim ang mukha ni Lewes Mingfeng at hindi nagsasalita. Galit at inis na siya ngayon at wala lang pakialam kay Alex Dixon. Ang kanyang anak, si Mark Lewes, ay pinilayan ang kaliwang kamay ni Alex Dixon sa lumang bahay ng Lewes family. Hindi naging madali para sa kanya na mahanap si Shou Changqi, at bumili pa siya ng 2 table tas mula sa kanya. Noong una, nangako si Shou Changqi na gagamutan ang kamay ng kanyang anak, ngunit may nangyaring mali sa bagay na ito. Talagang sinumpa siya ni Shou Changqi dahil sa pagiging kasuklam-suklam. Hindi lang siya tumanggi na gamutin ang sakit ng kanyang anak, nakipagsanib puwersa pa siya sa medical community ng Nangguang region para i-boycott siya.
Higit pa rito, kumalat din ang pamilya Wang sa lahat ng dako na tatanggapin ng Wang family ang sinumang may negosyo sa Lewis family, na naging dahilan upang wakasan ang lahat ng kanilang mga kliyente ang kanilang mga kontrata sa Lewis family. Ang Lewis Company ay nasa kaguluhan ngayon. Sabik na sabi ni Lewis Mingfeng kaya nagtanong siya sa paligid. Pero hindi niya alam ang dahilan. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito magdamag ang Lewis Company. Nang umalis si Jane Lewis, marami na ring customer ang nag-terminate ng kanilang mga kontrata. Ngayon, mas kritikal ang kanilang sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang matandang ginang Lewis ay nakagawa kaagad ng desisyon at agad na sinalubong si Helena upang hayaan siyang hikayatin si Jane Lewis na bumalik sa kumpanya upang magtrabaho. Sa ganitong paraan, maaari nilang mapanatili ang isang relasyon sa kanilang mga kliyente. Hindi nakakatulong ang mga kaibigan ni Mark Lewis sa kritikal na sandali. Kinailangan ni Lewis Mingfeng na bumalik sa kumpanya at gumawa ng inisyatibo upang maghanap ng mga kliyente. Napakasakit ng ulo niya ngayon. Wala siyang oras upang suriin kung ang taong ito ay si Alex Dixon. At saka, hindi siya posibleng si Alex Dixon. Kabanata 138. Inihanda na ang mga ulam sa pribadong silid, at punong-puno ng masasarap na pagkain sa mesa. Si Alex Dixon ay hindi nag-imbita ng maraming tao, ngunit lahat sila ay mahalagang tao sa Jinling City. Bukod kay Wang Zhengang, naroon din si Qin Gang, ang boss ng Treasure Pavilion, si Bao Fugi, at ilang kaibigan na tinawagan nila. Ang mga kaibigan nilang ito ay pawang mga big shot sa mundo ng negosyo, at nagkaroon sila ng maraming impluensya sa Jinling City. Napakahirap na ituring ang sinuman sa kanila sa isang pagkain. Kahit personal na inimbitahan sila ni Mayor, baka hindi lahat sila dumating, pero ngayon, lahat sila dumating. Bukod sa tao ng Chamber of Commerce, ang ganitong uri ng pagtitipon ng mga malalaking shot ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Pagkatapos nilang maupo, dumiretso si Alex Dixon sa punto at sinabi ba ni Boss Wang sa lahat ang layunin ng aking pagtitipon ngayon? Oo. Mabilis na tumango si Bao Fugi at sinabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang sabihin sa amin ng personal. Gagawin namin ang aming makakaya. Umiti si Alex Dixon at itinaas ang kanyang tasa. Hayaan mo muna akong mag-toast sa lahat. Salamat sa iyong pagsisikap. Sa sandaling gumalaw ang kanyang kamay, ang mga tao sa paligid ng mesa ay nagtaas din ng kanilang mga tasa, sa takot na ito ay huli na. Itinaas ni Qin Gang ang kanyang baso gamit ang dalawang kamay at mabilis nang umiti. Master Dixon, masyado kang magalang. Maliit na bagay lang ito, at espesyal mo pa kaming niyaya na kumain. Hiyang-hiya ako. Ikaw ang benefactor namin, kaya espesyal akong naghanda ng munting regalo. Sana ay tanggapin mo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang puso ni Wang Zhengang ay napuno ng kawalang kasiyahan. Halatang hapunan iyon ng kanyang grupo, ngunit alam ni Qin Gang kung paano mambola. Ginamit niya ang lahat ng paraan na posible para pasayahin si Alex Dixon. Ayaw madaig ni Wang Zhengang. Umiti siya at sinabing, nagkataon lang. Ang pamilya ko ay tinulungan din ni Master Dixon. Sa pagkakataong ito, naghanda din ako ng munting regalo bilang pasasalamat. Nagpapasalamat ako kay Master Dixon sa kanyang tulong. Bukod sa kanilang dalawa, lahat ng naruroon ay naglabas din ng kanilang mga inihandang regalo. Napatingin sa kanila si Alex Dixon at bahagyang kumunat ang noo. Lahat ay nagbigay sa kanya ng napakagandang regalo. Pavilion Master ng Treasure Pavilion. Binigyan siya ni Bao Fugi ng purong gintong Feng Shui compass na may pulang agata at iba pang mahahalagang bato. Bukod dito, ang pagkakayari ng Feng Shui compass ay kat-anji tangi. Isang tingin at masasabi ng isa na ito ay isang mahalagang antigo. Para naman kay Wang Zhengang at Qin Gang, tila lihim silang nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Pareho lang talaga ang Reg Along ibinigay nila sa kanya. Ang mga Reg Along ibinigay nila kay Dixon ngayon ay pawang mga mamahaling sasakyan. Sabi ni Alex Dixon, tinawag ko kayo ngayon dito para magpasalamat sa tulong nyo, pero lahat kayo nagbigay ng napakagandang regalo. Sabi nga sa kasabihan, kung tatanggapin mo ang mga regalo ng ibang tao, kailangan mong tulungan sila. Dapat ko bang tanggapin ang Reg Along ito, o hindi dapat?
Si Alex Dixon ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit nagbago ang ekspresyon ng lahat. Natatakot silang gawing hindi masaya si Alex Dixon. Natarante si Wang Zhengang at mabilis na nagpaliwanag, Master Dixon, umaasa kaming lahat sa iyong tulong para magkaroon ng pangalan sa Jinling City. Gusto naming pasalamatan ka mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Kaya't inihanda namin ang mga reg along ito, sana di mo kami masisi. Next time, without your permission, hindi na kami gagawa ng sarili naming desisyon. Kinabahan ang lahat ng tao sa kwarto at hindi naglakas loob na magsalita. Napakatahimik ng kwarto. Nang makita ang magalang na saloobin ng lahat, nasisiyahan din si Alex Dixon sa kanyang puso. Maliban kay Wang Zhengang at sa iba pa, mayroon ding ilang malalaking kuha sa mundo ng negosyo na hindi niya kilala. Nagpahiwatig siya sa mga taong ito na hindi niya kilala para pigilan ang mga ito na magkaiba ang iniisip. Gayunpaman, sa nakikitang lahat ay napakagalang, nahulaan din ni Alex Dixon na pinaalalahanan na sila ni Wang Zhengang at ng iba pa. Sige, tatanggapin ko ang regalo, pero wala nang susunod. Sabi ni Alex Dixon at naglabas ng jade box sa bulsa. Dahil tinanggap ko na ang mga regalo nyo, magbibigay din ako ng regalo sa bawat isa sa inyo. Ito ay isang medicinal pill na na-refine ko. May epekto ito sa pagpapalakas ng katawan. Isang tableta bawat tao. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Zhengang. Tuwang-tuwang sabi niya, Master Dixon, ito ba ang Divine Immortal Pill na ginawa mo noong nakaraan? Ito ay hindi isang immortal pill. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong table task. Casual na sabi ni Alex Dixon, hindi problema ang paggamot sa alta presyon, mataas na taba sa dugo, diabetes, at kakulangan sa bato, ngunit imposibleng mabuhay muli ang patay. Ang pill na ito ay pinino ayon sa biyena na ibinigay sa kanya ni Alex Dixon noong nakaraang pagkakataon. Nagbawas siya ng ilang gamot dahil sa takot na hindi ito makakayanan ng mortal na katawan at magkabalikan ang epekto nito. Matagal nang alam ni Wang Zhengang ang mahimalang epekto ng tabletang ito. Wala siyang pakialam sa kanyang hitsura at nagmamadaling uminom ng isa sa mga table tasks. Pulang-pula ang mukha niya sa excitement. Narinig din ni Qin Gang ang tungkol sa pamilya Wang. Mabilis siyang uminom ng isa sa mga table tasks at nagpahayag ng pasasalamat kay Alex Dixon. Tungkol naman sa iba pang big shots nang marinig nila na ang pildores ni Alex Dixon, na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tableta, ay madaling makapagpagaling ng alta presyon at diabetes, parang tsunami ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Bagamat ang mga iilang uri ng sakit na ito na casual niyang binanggit ay napakakaraniwan, lahat ito ay mahihirap na sakit sa modernong medisina. Not to mention na hindi sila kayang gamutin ng gamot, kahit pumunta sila sa ibang bansa, hindi nila ito mapapagaling ng lubusan. Lalo na ang diabetes ay kilala rin bilang undying cancer. Walang gamot na makakapagpagaling dito. Ngunit ang mga sakit na ito ay parang malamig kay Alex Dixon. May mga taong nag-aalinlangan. Ngunit habang sila ay tulala, ang iba ay sumugod upang kunin ito, at sila ay nagmamadali rin na tumakbo. Maingat na hinawakan ni Wang Zhengang ang pill na puno ng ecstasy ang mukha. Binigyan niya si Alex Dixon ng isang Lamborghini na higit sa 20 milyon, at hindi ito lugi. Ang tabletang ito lamang ay hindi ng libu-libong ginto. Nakita na niya ang mahimalang epekto ng tableta noong nakaraan. Ang isang maliit na bit ng tableta ay maaaring ganap na mawala ang kanyang sakit. Ang pill na ito ay maaaring ituring na isang bilang na gamot na ipinasamula sa pamilya Wang. Maaari nitong iligtas ang kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali. Ginawa ni Alex Dixon ang isang tableta bawat tao ayon sa bilang ng mga tao. Ang halaga ng tabletang ito ay hindi gaanong halaga. Ang mga sangkap ay halos 100 yuan lamang sa kabuuan, ngunit ang paraan ng pagpino ay nawala na. Maliban sa kanya, hindi kayang puno ng mga ordinaryong tao ang ganitong uri ng tableta. Binigyan ni Qin Gang si Alex Dixon ng isang Aston Martin ong 77. Hindi niya sinusubukang paboran si Alex Dixon, ngunit gusto niyang pasalamatan si Alex Dixon. Mula nang tulungan ni Alex Dixon ang Qin family na alisin ang kasamaan, ang pamilya Qin ay nagkaroon ng maraming kapalaran. Sa 2 buwang ito, nakipag-ayos na sila ng malaking kontrata sa mahigit 200 milyong yuan.
Napakaraming negosyo na hindi nila natapos. Ang kanyang pamangkin na si Chin Audong, na dati ay minamaliit si Alex Dixon, ay abala ngayon sa paghahanda para sa isang branch company. Talagang hinangaan niya si Alex Dixon. Sa orihinal, si Chin Audong ay hindi naniniwala sa mga multo o mga Diyos, at hindi man sumamba sa estatwa ng Guanggang. Ngunit ngayon, nag-set up talaga siya ng long life memorial tablet para kay Alex Dixon sa kanyang opisina, at nag-alok ng insenso sa kanya araw-araw. Ang malalaking kuha sa mundo ng negosyo sa Jinling City na inimbitahan ni Alex Dixon ay lahat ay may kaugnayan sa industriya ng konstruksyon. Ang pangunahing layunin niya ay hayaan silang tulungan ang studio ni Jane Lee West na palawakin ang negosyo at koneksyon. Alam niya na si Jane Lee West ay nagtakda ng isang layunin para sa kanyang sarili. Marami siyang gustong makamit ng mag-isa, at hayaang makita ito ng mga tao ng Lee West Company. Sa katotohanan, walang koneksyon at pondo, imposibleng makamit ang magagandang bagay sa mundo ng konstruksyon ngunit napakabilis. At saka, ayaw din niyang makitang nakikihalubilo si Jane Lee West kay CEO Ming tulad noong nakaraan para makakuha ng mas maraming negosyo. Pagkatapos kumain, nagpahayag ang lahat ng gagawin nila sa kanilang makakaya at itatago din ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon. Nasiyahan din si Alex Dixon. Pagkatapos kumain, lumabas ng hotel si Alex Dixon. Pinalibutan siya nila Wang Zhenggang at ng iba pa at magalang na pinaalis siya. Tatawid na sana siya ng kalsada, bigla siyang nakarinig ng sigaw sa likuran niya. Alex Dixon. Nagulat si Alex Dixon. Boses iyon ni Jane Lee West. Kabanata 139. Lumingon si Alex Dixon at nakita niya si Jane Lee West na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya. May kasama siyang ilang tao at nagtatakang nakatingin sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot. Ang kanyang hitsura ay napakapino, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi masabi na kahalayan. Tumingin si Jane Lee West sa malaking amo na nakapaligid kay Alex Dixon at sinabing, "Pumunta ka rito para kumain." Natahimik sandali si Alex Dixon. Ito ang Qingyan Pavilion, at ang mga big shot sa paligid niya ay pawang mga sikat na tao sa Jinling City. Kung sasabihin niyang ililibre niya ang mga ito ng kainan, hindi ba malalantad ang kanyang pagkatao? Higit pa rito, si Jane Lee West ay malambot sa labas ngunit matigas sa loob. Nais niyang lihim na tulungan siya ng lahat ng malalaking shot. Kung makikita niya ito, tiyak na magiging galit siya sa lugar. Ang ilang malalaking shot ay pawang matatalinong tao. Nang makita ang nauutol na hitsura ni Alex Dixon, maaari nilang hulaan na ito ay mga 70 hanggang 80%. Nagtakbuhan silang lahat. Bago pa makaisip si Alex Dixon ng angkop na dahilan, biglang nakita ni Jane Lee West ang compass sa kanyang kamay. Agad namang nanlamig ang kanyang magandang mukha at galit na sinabi, "Alex Dixon, di ba sinabi ko na sayo? Sinabi ko na sayo na huwag kang tumingin ulit sa feng shui, bakit hindi ka nakikinig?" Tumingin sa feng shui. Natigilan si Alex Dixon. Bumaba ang tingin niya sa compass na nasa kamay niya. Ito ay regalo mula kay Bao Fugi. Pakiramdam niya ay napakaganda nito, kaya pinaglaruan niya ito sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na mali ang pagkakaintindi ni Jane Lee West. Nagdilim ang mukha ni Jane Lee West. Nagalit siya nang makita niya ang tansong kumpas. Hindi nagustuhan ng pamilya si Alex Dixon na gumawa ng ganitong uri ng scam business. Gusto lang niyang makahanap ng maayos na trabaho. Hindi niya inaasahan na hindi siya makikinig. Napasok pa niya ang sarili sa ganitong klase ng high-end na hapunan. Sa sandaling ito, lumakad din ang pinong lalaki, tinignan niya si Alex Dixon at ngumiti, "Jane, hindi pwede, di ba? Asawa mo tong taong ta." Dahil dito nawala ng mukha si Jane Lee West, ngunit kinailangan niyang malaman at tumango. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon, nakaramdam ng dismaya sa kanyang puso. Ang taong ito ay tila kaklase ni Jane Lee West na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa unang pagkikita pa lang nila, grabe niyang sinira ang mukha niya. Talagang hindi siya mabuting tao. Ang iba sa kanila ay tumingin din kay Alex Dixon na may panghahamak. May tumawa at sinabi, "Jane, ang kulit mo talaga. Hindi mo pa nababanggit ang asawa mo. Hindi ko inaasahan na manghuhula siya." Kahit na sinabi niya iyon ay puno ng pangungot siya ang tono niya.
Napuno ng panunuya ang kanilang mga titig. May isang babaeng kaklase din na may gloating expression sa mukha. Hindi nakakagulat na hindi nabanggit ni Jane Lewis ang kanyang asawa kapag ang lahat ay kumakain ng sama-sama. Hindi naman pala marangal ang asawa niya. Galit na galit si Jane Lewis. Ang mga taong ito ay lahat kanyang mga kaklase. At lahat sila ay matagumpay sa kanilang mga karera. Ang ilan sa kanila ay mga senior executive ng kumpanya, habang ang iba ay bumalik sa ibang bansa. Nang makita niya si Alex Dixon na hawak ang Feng Shui compass, galit na galit siya. Malamig na sabi niya, umuwi ka na dali. Narinig din ni Alex Dixon ang kalungkutan ni Jane Lewis at ayaw niyang magkamali siya. Umiti siya at naghanda na para umalis. Sa sandaling ito, biglang umiti ang pinong lalaki at nagsabi, Jane, andito na ang asawa mo, pasamayan mo na lang siya para kumain. Hilingin mo sa kanya na kitilin ang aming buhay. Hindi na kailangan yan. Hiyang-hiya si Jane Lewis. May ilang kaklase din na nakisabay sa pangungutya. Tawagan mo siya, Jane. Ngayon lang, 2 kumpanya ang tumawag para imbitahan kang gumuhit ng mga disenyo. Dapat mong tawagan ang iyong asawa para ipagdiwang ang gayong masayang okasyon. Sa sobrang swerte mo, hindi naman pwedeng ang asawa mo ang nanghuhula para sa'yo, di ba? Nakakamangha na may tumulong sa iyo ng manghuhula. Hindi napigilan ng lahat na asarin siya. Kung tutuusin, parang pinupuri nila si Jane Lewis, pero sa totoo lang, lihim silang kinukutya. The prettiest girl in Jinling actually married a swindler, na walan talaga siya ng mukha. Nang makita ng pinong lalaki ang ordinaryong kasuotan ni Alex Dixon, ngumiti siya ng sarkastikong sinabi, samantala ang matagumpay na negosyo ni Jane ngayon, ako rin ang bahala sa negosyo mo. Matutulungan mo ang lahat na basahin ang kanilang kapalaran at pasayahin kami. Gao Junwei, huwag mo siyang pigilan. Labis na napahiya si Jane Lewis at malakas na sinabi, may mga bagay pa siyang dapat gawin. Wala lang. Hindi ko na ipagpaliban ang panghuhula niya. Magbabayad ako. Naglabas si Gao Junwei ng isang stack ng pulang perang papel mula sa kanyang wallet at ibinigay ito kay Alex Dixon. Umiti siya at sinabing, tingnan mo, ano sa tingin mo ang buhay ko? Isang malamig na tingin ang ibinigay sa kanya ni Alex Dixon at sinabing, hindi maganda ang buhay mo. Magdadala ka ng kamalasan sa iyong mag-ina. Isa lang ang bulok mong buhay. Ang mukha ni Gao Junwei ay naging maputi at pangit. Jane, paano magsasalita ang asawa mo? Agad na sumigaw ang babaeng kaklase, successful ang career ni Junwei. Kagagaling lang niya sa ibang bansa. Walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Nagulat din si Jane Lewis. Humakbang siya at hindi nasisiyahang sinabi, Alex Dixon, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Gao Junwei. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, talagang ganito ang kapalaran niya. Wala pang 3 taon, magiging mas masahol pa sa mga pulubi ang Gao family. Sa ngayon, mababaw lang ang reputasyon ng Gao family. Malapit na silang malugi. Nagsimulang sumigaw ang ilan sa kanila. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang Gao family ay may ilang kumpanya sa Haicheng. Napakayaman nila. Bumalik si Junwei mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Malapit na siyang magtatayo ng branch company sa Jinling City. Ang daldal mo. Nagbago ang mukha ni Gao Junwei, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay tulad ng sinabi ni Alex Dixon. Nakikita ng mga tagalabas na pamilya Gao ay mayaman at makapangyarihan, at walang limitasyong kayamanan at kaluwagan. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay mayroon ng utang na 800 milyong yuan. Hindi kaya si Alex Dixon ay lihim na nag-imbestiga sa Gao family. Natakot si Gao Junwei na sabihin ni Alex Dixon ang totoo at mapahiya siya sa harap ng kanyang mga kaklase, kaya mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay gamit ang isang tuyong ngiti. It's fine. Hindi niya kayang pasabugan ang Gao family sa ilang salita lang. I don't care. Baka hindi kontento si Alex Dixon sa akin. It don't matter. Ang pangalan ng babaeng kaklase ay si Zhang Huan. Napakagaling niyang sumunod sa uso kaya agad siyang ngumuso. I think nagseselos lang siya na mas mayaman ka sa kanya, may career, at may status pa. Sumang-ayon ang lahat sa kanya. Si Alex Dixon ay umaasa sa kanyang asawa upang suportahan siya.
Ang kanyang buong katawan ay hindi ng 2 yuan. Mukha siyang mahirap. Isa siyang manghuhula. Ano ang katayuan niya sa lipunan? To put it bluntly, isa siyang sinungaling. Para naman sa Gao family, sila ay isang mayamang pamilya sa Haicheng. Ilang kumpanya ang nagmamay-ari ng kanilang pamilya at sikat sila. Natuwa si Gao Junwei sa pambabala ng karamihan. Nagkunwari siyang bukas palad at sinabing, kalimutan mo na. Hindi pa nakikita ng asawa ni Jane ang mundo. Lahat, huwag magalit sa isang manghuhula. Tara na at kumain na tayo. Hindi na hinintay ni Jane Lewes na maghiwa-hiwalay ang lahat at mabilis na naglakad papunta sa entrance ng restaurant. Pagkaalis niya, muling bumuntong hininga si Gao Junwei at bumulong sa mga tao, hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Jane. Bakit siya nagpakasal sa isang manghuhula? Kaagad namang nag-echo si Zhang Huan, tama. Noon kapag hinabol mo si Jane kung pumayag siya, naging mayaman na siyang asawa para mag-enjoy sa buhay. Hindi na niya kailangang magpakita sa publiko tulad ngayon at lumabas para kumita ng pera, suportahan mo ang asawa niya. Hindi ka talaga kayang ikumpara ng asawa niya. Tila nag-uusap ang dalawa, ngunit umabot sa tenga ni Alex Dixon ang kanilang mga boses. Aalis na sana siya, ngunit lumingon siya at malamig na tumingin kay Gao Junwei. Hindi katakataka na ininsulto siya ng kasuklam-suklam na lalaking ito sa sandaling nagkita sila. Siya ang humahabol sa kanyang asawa. Kabanata 140. Naglakad ang lahat papunta sa entrance ng Qingyan Pavilion, ngunit pinigilan ng isang waiter. Sinabi ng waiter na ang Qingyan Pavilion ay walang tinatanggap na mga bisita ngayon. Umiti si Gao Junwei at sinabing, ayos lang, may VIP card ako. Pagkasabi nun ay naglabas siya ng gold card at iniabot. Pambobo lang sinabi ni Zhang Huan, talagang makapangyarihan si Direk Gao. Lahat tayo ay sumunod kay Direk Gao. Sinulyapan siya ng gwardya at sinabing, paumanhin, kakaalis lang ng kagalang-galang na panauhin ng Qingyan Pavilion. Sinabi ng amo na hindi tatanggap ng sinuman ang Qingyan Pavilion ngayon. Bakas sa mukha ni Gao Junwei ang galit. Nakaramdam siya ng hiya at malungkot na sinabi, anong uri ng kilalang panauhin ang makapagpapasara sa Qingyan Pavilion ng kanilang mga pinto at makatanggi sa mga bisita sa loob ng isang araw. Wala kang karapatang magtanong. Naiinip na sabi ng guard, huwag mong harangan ang daan sa pintuan. Nag-expire na ang iyong VIP card. Hindi ko alam kung saan mo ito kinuha. Huwag mong gamitin isang walang kwentang card para lokohin ang Qingyan Pavilion. Nagbago ang ekspresyon ni Gao Junwei. Magagalit na sana siya nang mabilis na humarap kay Zhang Huan para pigilan siya, kalimutan mo na ito, pumunta tayo sa ibang lugar para kumain. Ang isang kilalang panauhin mula sa Qingyan Pavilion ay dapat na isang malaking shot mula sa kung saan. Mas mabuti kung huwag mo siyang saktan. Ang mga salita ni Gao Junwei ngayon ay para sa kapakanan ng kanyang reputasyon, ngunit hindi siya nang ahas na masaktan ng isang big shot, kaya't walang magawa siyang tumungo sa kanyang ulo. Ang lahat ay makaalis lamang, nakakaramdam ng labis na pagkabigo. Nakita ni Alex Dixon si Bao Fugi na nagtuturo sa mga tanod. Naisip niya na marahil ay nakita ni Bao Fugi na minamaliit siya ng mga taong ito, kaya sinasadya niyang hindi sila pinapasok. Ngunit naroon din si Jane Lewes, kaya ayaw niyang bigin ang asawa. Naglakad siya pasulong at sinabi sa mga gwardya, papasukin sila. Nakilala ng gwardya si Alex Dixon. Hindi siya naglakas loob na tumanggi. Kaya mabilis siyang gumawa ng paraan na may ngiti sa labi. Tumangala si Jane Lewes at nakitang lumingon muli si Alex Dixon. Agad niyang ipinakita sa mukha niya ang sama ng loob. Alex Dixon, hindi ka ba umuwi? Bakit hindi ka pa umaalis? Sabi ni Alex Dixon, hindi ba kayo gustong pumasok at kumain? Sasabihin ko sa guard na papasukin kayo. Sino ka sa tingin mo? Umisi si Gao Junwei at sinabing, saan mo nakuha ang mukha para hilingin sa Qingyan Pavilion na gumawa ng exception para sa iyo? Dahil ba sa mayroon kang gold card, o dahil nakakabasa ka ng kapalaran gamit ang iyong maliliwanag na dila? Si Gao Junwei ay tinanggihan ng Qingyan Pavilion, at kumuha ng gold card ay hindi na naganap. Gayunpaman, nakita niyang ilang salita lang ang sinabi ni Alex Dixon bago magalang na gumawa ng paraan para sa kanya ang gwardya. Agad siyang nagalit.
Siya ay may pambihirang katayuan, ngunit nalampasan siya ni Alex Dixon sa kanilang salita lamang. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Gao Junwei. Wala na siyang pakialam sa pagpapanggap na isang kulturang scam, at sinimulan niyang kutsain si Alex Dixon. Napanatili ni Alex Dixon ang kanyang pasensya at tinanong si Jane Lewes, gusto mo bang pumasok o hindi? Gusto naming pumunta sa ibang lugar para kumain, at ikaw, umuwi ka na. Ayaw ni Jane Lewes na tumayo sandali si Alex Dixon sa harap ng kanyang mga kaklase. Lalo na't hawak-hawak niya ang fortune-telling compass sa kanyang kamay, mas lalo itong ikinainis. Sinamantala ni Gao Junwei ang pagkakataon na maglakad pasulong at sinabing, punta tayo sa Dynasty Hotel. Mayroon din akong VIP card doon. Ipapahatid ko ang driver. Tahimik na tumungo si Jane Lewes, nakaramdam ng kawalan. Sa totoo lang, nagalit siya dahil nawalan siya ng mukha ni Alex Dixon, kundi dahil hindi siya nakinig sa payo nito at nagpumilit na lumabas para basahin ang yaman ng ibang tao. Ang marangyang villa na tinitirhan niya at ang mga mamahaling alahas na suot niya ay binigay ng iba kay Alex Dixon. Gayunpaman, hindi inaprubahan ni Jane Lewes ang mga bagay na ito, at nagkaroon pa siya ng ilang mga salungatan sa mga ito. Pakiramdam niya ay nakuha ni Alex Dixon ang mga kayamanang ito sa pamamagitan ng panlilinlang sa iba. She walked in front of Alex Dixon and said, "Alex Dixon, can you listen to my advice once? Huwag ka nang magsinungaling sa iba, okay?" Nakita ni Alex Dixon ang halatang pagkabigo sa kanyang mga mata at nalulungkot siya. Para makasiguro si Jane Lewes, tumangulang siya. Oo naman. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewes. Iniisip kung paano kinukot siya si Alex Dixon ng kanyang mga kaklase kanina, medyo nakonsensya din siya sa kanyang puso. Sabi niya, ngayon lang, 2 kumpanya ang tumawag at gustong makipagtulungan sa akin. Kapag may studio na ako, pwede kang magtrabaho. Upang hayaang magtrabaho si Alex Dixon, maaari siyang ituring na may tamang trabaho. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagiging pandaraya. Tumango si Alex Dixon. Naisip niya sa kanyang puso na maaasahan na ang big boss na nag-imbita sa kanya. Kaagad, dumating ang isang kumpanya upang talakayin ang pakikipagtulungan kay Jane Lewes. Kung pumasok man siya sa trabaho o hindi ay hindi mahalaga sa kanya. Basta masaya ang asawa niya, ayos lang. Sa sandaling ito, may mga bulalas mula sa mga taong nasa likuran niya. Tumingon si Alex Dixon at nakita ang isang bagong Lamborghini na dahan-daang nagmamaneho papunta sa entrance ng hotel. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba sa kotse ang driver at isang manager ng kotse. Ang makintab na katawan ng sasakyan ay kapansin-pansin sa ilalim ng liwanag. Nagsimulang sumigaw ang ilang tao, lalo na si Zhang Huan. Nagpakawala pa siya ng sobrang sigaw. Director Gao, ang ganda talaga ng bago mong sasakyan. Sobrang mahal. Nagkunwaring casual si Gao Junwei at sinabing, hindi ito mahal. Mga 20 milyon lang. Ang kotseng ito ay hindi kasing mahal ng yate na binili ko noong nakaraang taon. Ngayon, espesyal akong pumunta sa Jinling City para kunin ang sasakyan. Hindi ako. Na-drive ko pa ang bagong kotseng ito dati. Para masundan si Jane, tinawagan ko ang tindahan ng kotse para i-drive ang sasakyan. Wow, Gao Junwei, may yate ka pa nga. Puno ng paghanga ang mukha ni Zhang Huan. Mabilis niyang tinulak si Jane Lewes gamit ang kanyang braso at bumulong, Jane, tignan mo kung gaano ka-infatuated si Junwei. Single pa rin siya hanggang ngayon. Kung ako sa iyo, makipaghiwalay na ako ngayon, at pakasalan si Gao Junwei. Mas mabuti na ito kaysa sumunod, isang mahirap na tao na magdusa. Nakaramdam ng pagkasuklam si Jane Lewes sa kanyang puso at hindi siya pinansin. Malamig siyang tumayo sa gilid. Naiinggit ang lahat sa Lamborghini. Ito ay isang Lamborghini na hindi higit sa 20 milyon. Masyadong maluho. Karapat-dapat na maging tycoon, ang pagbili ng kotse ay parang repolyo. Ang lahat ay tulad ni Zhang Huan, pinalilibutan si Gao Junwei at buong lakas na nambobola siya. Sinadya pa ngang sabihin ni Zhang Huan, anong bangkarota? Tingnan mo ang kotseng ito. May mga tao noon na nagbabasa ng kapalaran sa buong buhay nila, ngunit mahirap din siya. Baka hindi niya kayang bumili ng gulong.
Nambola si Gao Junwei hanggang sa maging komportable ang kanyang buong katawan. Matagal na niyang nakalimutan ang sinabi ni Alex Dixon. Akmang bubuksan na ni Gao Junwei ang pinto, bigla siyang pinigilan ng manager at magalang na sinabi. Sir, pasensya na po, hindi po sa inyo itong sasakyan. Natigilan si Gao Junwei at galit na sinabi, bulag ka ba? Ang kotseng ito ay binili ng Gao family. Gusto mo bang makita ang resibo? Sabi ng manager na may peking ngiti, kahit na ang kotseng ito ay binili ng Gao family, itong sasakyan ay hindi sa iyo, Mr. Gao. Ito ay katawa-tawa. Galit na galit si Gao Junwei. Kinuha niya ang resibo at pinagalitan, open your dog eyes and look. Is this car from the Gao family? Pinalibutan siya ng iilan sa kanila. Ang patunay ay natatakpan ng pulang selyo mula sa kotse at malinaw na nakasulat ang mga itim na salita sa puting papel. Ang taong bumili ng sasakyan ay si Gao Junwei. Nang makakita sila ng isang string ng mga numero, 0, muli nilang bulalas. Mayabang nangumuso si Gao Junwei at sinabing, tingnan mo mabuti. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Tatawagan ko ang amo mo mamaya. Tinanong niya kung bulag ba siya. Kaya naman kumuha siya ng masasamang empleyado. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod siya para humingi ng pabor kay Jane Lewis. Jane, sumakay ka na sa kotse. Ihahatid na kita. Mabilis na kinuha ng driver ang isang bangkos ng mga susi ng kotse. Dalhin mo. Inabot ni Gao Junwei ang kanyang kamay, puno ng pagkain ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, kinuha ng manager ang susi at nilagpasan si Gao Junwei. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tumayo ang manager sa harap ni Alex Dixon. Magalang siyang yumuko at ibinigay ang susi kay Alex Dixon. Sumunod din ang driver at yumuko kay Alex Dixon. Ito ang pagtrato ng mga VIP na pinangalanan ng mga customer. Mr. Dixon, mangyaring tanggapin ang susi ng kotse. Ang aking kotse. Nagulat si Alex Dixon sa kanyang ilong. Yes. May nakaka-flatter ng ngiti sa mukha ng manager, parang mamumulaklak na ang mukha. Tumingin si Alex Dixon sa paligid. Walang ibang tao sa tabi niya. Natigilan din siya. Kanya ang kotseng ito. Tumingin siya sa bagong Lamborghini at naalala. Noong kumakain sila ngayon, binigyan siya ni Wang Zhenggang ng kotse. Kaya ito ang isang ito. Ngunit hindi ba binili ni Gao Junwei ang kotse na ito? Abangan ang susunod na kabanata.